Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Once magising si Lolo Pepe, I'm sure itutuloy niya na yung plano niya na pag-disinherit sa'yo. And then, ikaw na yung sampit dito. Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Miyerkules sa abot kamay na pangarap. Matagumpay nga na nagampanan ni Annalyn itong challenges na binigay ni Carlos dito kay Mang Pokwang. At dahil dito, mas nakatulong ng husto itong si Annalyn dahil may isang pasyente na ayaw nga magpapatingin ng doktor. At ang gusto ay albularyo. Kaya agad na nakaisip ng paraan itong si Annalyn na magpanggap itong si Mang Pokwang na magiging albularyo. At dahil dito, gustuhin na nga ng pasyente na ito na magpapatingin ng doktor at naabutan nga sila dito ni Doc Carlos Benitez na tila sa palagay ni Carlos na ginagawang kalukuhan daw ni Annalyn itong ospital ng Eastridge. At dito naman na ipinagtanggol ni Mang Pokwang itong si Annalyn dito kay Doc Carlos na dapat magpapasalamat nga ito kay Annalyn imbis na pagpagalitan niya ito. At napahiya naman itong si Doc Carlos sa kanyang mga nasabi dito kay Annalyn dahil dapat magpapasalamat daw sila na sa kanila napunta itong genius young doctor na si Annalyn Santos at hindi sa iba. Dahil dito, maraming ang natutunan itong si Mamang Pokwang upang gamitin sa kanyang pelikula na gagawin. At dito naman na ibinigay na nga ang basbas ni Carlos Benitez dito kay Annalyn at Doc Lindon na makapunta sa seminar doon sa Japan. Tuwang-tuwa naman itong si Annalyn at ganoon din itong si Dr. Enriquez. At dahil sa tuwa, iniyakap naman ni Dr. Enriquez itong si Annalyn. Samantala, masaya naman na ibinalita ni Annalyn sa kanyang ina ang tungkol sa pagpunta ng Japan. Subalit ay hindi naman maiwasan na malungkot itong si Annalyn dahil sa kanyang nalaman na nagkaroon ng sugat sa braso itong si Lynette. At hindi naman siya magsisinungaling dito kay Annalyn. Kaya sinabi niya kay Annalyn na may gusto daw siyang sabihin tungkol kay Doc Carlos. At dito naman na bigla dumating itong si Carlos. At dito rin na sinabi niya kay Annalyn na siguro dapat na isama daw ni Annalyn ang kanyang ina sa Japan nang sa ganun ay makalimutan itong trauma. Nang sa ganun ay makabawi din itong si Carlos sa kanyang pagkukulang at pananakit dito nga kay Lynette. Dahil dito, kinabahan na nga ng husto itong si Diyosa. At dito sinabi ni Diyosa kay Aling Susan na dapat i-report na daw nila ito sa pulis ang pananakit at abuso na ginagawa ni Carlos dito kay Lynette dahil sa sugat na nakita nga dito ni Diyosa at hindi ito naniniwala na disgrasya lamang ang nangyari na iyon. Samantala, tuloy na tuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring kidnapping dito kay Don Pepe. At dito nga na sinabi ng pulis kay Giselle na bago nga magkaengkwentro ay may isang sasakyan daw na lumabas doon sa kuta ni Balahadja. At ito nga ay sinasabi ni Giselle na walang iba, baka kay Moira nga iyon. At dito naman na biglang dumating itong si Moira. At dito sinasabi kay Giselle na kababakasyon pa lamang daw ni Moira ay namimiss na daw siya agad dito ni Giselle. At dito naman na nagkakaharap na nga itong si Justin at itong si Zoe. At dito na sinasabi ni Zoe kay Justin na pagmamay-ari niya pa rin at teritoryo niya pa rin itong Apex Hospital. At dito naman na sumagot itong si Justin kay Zoe na sa ngayon ay teritoryo pa nga ni Zoe ang ospital na ito. Pero once daw na magising itong si Lolo Pepe ay itutuloy na nga ang hindi sa pagperma dito ni Lolo Pepe doon nga sa mga ari-arian na hindi isinama itong si Zoe. At kapag nagkataon, siya naman ang magiging sampid dito sa Apex dahil wala nga siyang mamanahin lalo pat hindi dugo ng mga tanyag ang nananalaytay dito kay Zoe dahil anak na siya dito ni Carlos Benitez. At nagulat naman itong si Justin nang bigla din sumulpot itong si Moira at pinagtanggol itong kanyang anak na si Zoe na dapat hindi daw umaasta na tila may-ari itong si Justin. At siyempre hindi naman magpapatalo itong si Justin dito sa mag-ina hanggang sa sinabi niya na marami daw siyang alam na sikreto tungkol sa mag-ina na si Zoe at Moira. At nagulat naman ang dalawang ito. Baka may alam itong si Justin na itong si Zoe ay hindi talaga tunay na anak dito ni RJ. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at pakaabangan bukas mga kapuso dahil tumitindi na nga ang mga revelasyon na ating aabangan
dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.